Amanda's POV. Nang makapagbihis ako ay inaayos ko ang aking muka. Ikinabit ko ang nunal ko at maiging pinakatitigan sa salamin. Baka kapag bigla ko nalang isanalpak itong buwisit na nunal na ito sa aking kaliwang pisngi, ay mapansin na naman ni Romano na nagbago ang pwesto. Sunod kong inayos sa iyang fake freckles ko. Huwag sana ako mag-breakout dahil sa mga ito. Nang masiguro na ayos na ang aking itsura, ay kinuha ko na ang reading classes at isinuot. 5:40 AM na at naalala ko na naman ang panaginip ko. Kaya siguro yun nangyari ay dahil sa inisip ko kagabi ang ginawa ni Romano. Hindi kasi agad nawala sa isipan ko ang ginawa nitong paghawak sa buhok ko. He has a good side, kahit napakasungit. I can't deny the fact. Nang marinig ko kagabi kay Romano na tinulungan nito si Manang Celia, ay lumambot ang puso ko. Indeed, Manang has a good life now and I don't have to worry about her. Wala ring sinasabi ang matanda na masama tungkol kay Romano. Sa ilang taon nilang pagsasama, ay kabisado na rin ito ang binata. Also, I never heard Romano shout at Manang. That is a good relationship. Actually, I am seeing a different side of him. Kaso lang, unti-unting nagbabago ang tingin ko kay Romano. This is not good for me. Hindi naman para magustuhan siya ang dahilan, kaya ako inilagay ang sarili ko sa delikadong sitwasyon na ito. Tama na nga Amanda, bumaba ka na at maghanda ng pagkain ng amo mo. Bulong ko sa sarili ko. Bumuntong hininga ako at lumabas na ng silid. Pero napatingin ako sa hagdan, paakyat sa 3rd floor. Dali-dali ako naglakad para bumaba. Baka mamaya ay makasalubong ko si Romano. Hindi pa ko handang makita siya pagkatapos ng panaginip ko. Nagtataka lang ako. Bakit naman ganun kaagad ang panaginip ko? Dahil kaya sa ilang beses ko nang nakitang walang pang itaas si Romano? Tapos nakita ko pa yung hotdog nito noong unang araw ko dito. Napabuntong hininga ako ulit. Hindi ko lang talaga matanggap na sa panaginip ko ay bumigay ako. Na sa panaginip ko ay maligaya pa ako sa pinagagagawa niya sa akin. Magandang umaga, Mandy. Bati ni Manang Celia na makita niya ako papalapit. Nakatimpla na ito ng kape habang may hawak na dyaryo. Magandang umaga din po. Tipid ng ngiti ko sa kanya, pagkatapos ay lumapit ako sa kitchen cabinet at kumuha ng tasa para magtimpla ng gatas. Mukhang maganda ang kising mo, Mandy ah. Nagulat ako sa tanong nito. Bakit mo naman nasabi, Manang? Kasi ibang bukas ng mukha mo, para bang may magandang nangyari sa'yo. Napansin ko lang. Si Manang talaga parang nagbibiro lagi. Nais ko sanang sabihin na muntik na akong madiligan sa panaginip, pero itinikom ko na lang ang bibig ko. Baka hindi nito magets. Siguro kahit sino naman kapag nadiligan, umuntik ng madiligan ay maguglaw ang muka. Diyos ko, ano ba tong naiisip ko? Napasarap lang po ng tulog. Sagot ko, oo nga napansin ko rin. Madalas kasi ay saktong 5:30 ka bumababa. Nasabi ko sa sarili ko na mukhang napasarap ang tulog mo. Isa pa ang dami mo rin ginawa kagabi. Mukhang ayoko nang mapagod ng sobra. Nagkakaroon kasi ako ng kakaibang panaginip. Maya-maya ay nagpaalam sa akin ng matanda na maghahatid ng kape sa mga guard sa labas. At ako naman ay maghahanda na ng almusal ni Romano. Binuksan ko ang ref at tumingin ng lulutuin ko. Nakita ko ang hotdog. Hotdog? Ang laki naman ng hotdog na to. Kaso mas malaki yung... Do you like hotdogs, Mandy? Napalingon ako sa nagsalita at nakita ko si Romano na nakangiti sa akin. Kaagad nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. He's biting his lower lip, sexily. Nang magsasalita na ako, ay bigla itong naglaho. What the? Mabilis kong ipinilig ang mukha ko. Hindi ko na kinuha ang hotdog, bagkus ay tosino, bacon at longganisa na lang. I can't believe I am imagining Romano right now. Nababaliw na ba ako? Epekto ba to ng wet dream na yon? Mag-focus ka, Amanda. Focus ha. Isipin mo na lang ang dahilan kung bakit ka nandito sa bahay niya, okay? Para sa mga alaga mo. Para sa kapayapaan mo. Why? Ayaw mo ba na makasama ako? I can make you happy. I will be a perfect husband for you. I can make you scream in bed. Marami akong kayang gawin na ikakatuwa mo. Para akong masisiraan ng bait nang marinig ko ulit ang boses ni Romano. Napalingon ako at nakita kong nakaupo naman ito ngayon sa island counter. Pero nang lalapit ako, ay bigla itong nawala. Sinabunutan ko na ang aking sarili at inalis ang aking salamin. Inaantok pa ba ako? Ano bang nangyayari sa akin?
Dahil sa mga imahe ni Romano na bigla na lang sumusulpot, ay binilisan ko na ang ginagawa ko sa kusina. Hindi lang 2 beses akong binulabog ng buwisit na imahinasyon ko sa binata, kung hindi 4 pa. Oh, tapos ka na rin palang magluto, iha. Opo, ako na rin ang maghuhugas ng mga tasa na yan, Manang. Ani ako rito. Ay ako na, punta ka na lang sa pool. Maraming mga dahon sa pool na nilipad ng hangin. Alisin mo na lang yon. Baka kasi maisipan ni Sir maligo dun ngayon. Tumango na lang ako at hindi na nagsalita. Mabuti ito, makakaalis ako sa kusina. Maiibang lugar ko. Baka hindi na lumabas yung buwisit na imahinasyon ko kay Romano. Naiinis na rin ako. Bakit ba nangyayari sa akin to? Wala naman to sa plano ko ah. Aabalahin ko na lang ang sarili ko sa paglilinis. Tiyak kapag marami akong ginawa ay hindi nalalabas yon. Kaagad kong kinuha ang net at sinimulang linisin ang pool. Pinulot ko rin ang mga dahon sa paligid at nilinis ang mga tiles at nagdilig ng mga halaman sa palibot. Talagang nagpakabisi ako para lang hindi na muling lumabas ang peking si Romano. Mukhang delikado ka na, Amanda. Sabi ko sa sarili ko habang nakatungko at nakatingin sa mga isdang lumalangoy. Mandy! Napalingon ako nang marinig ang boses ni Romano. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Napatayo ako at lumapit sa kanya. Mukhang totoong Romano na ito. Sir, may kailangan ka po? Nakangiting tanong ko. Pero ang ngiting iyon ay nawala rin na magsalita ito. Let's go to your room. Let's continue what we did. Mabilis akong napasinghap ng pagkasabi niya noon ay ngumiti pa ito sa akin. Iiling-iling ako na maglaho na naman ang binata. Hindi na ba ako titigilan ng imahinasyon ko? Nakakainis na. Tigilin mo na ako. Please lang. Ayoko na. Sigaw ko habang tumatakbo papunta sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kusina at muling naghilamos. Pagkatapos ay binuksan ko ang ref at kumuha ng tubig. Hinihingal pa ako dahil sa pagtakbo. Tumingin ako sa kaliwang orasan at napansing mag-aalas 10 na ng umaga. Hindi ko na malaya na ganoon katagal na ako sa labas. Amanda, focus ha. Mag-focus ka. Hindi pwedeng ganyan ka sa buong maghapon, Mandy. Mandy, can you give me water? Nakagat ko ang itaas ng labi ko bago ko nilingon ang imahinasyon na naman ni Romano. Nakatingin siya sa akin. Bakit, Mandy? Ako ba talaga hindi mo ko titigilan? Tanong ko sa naiinis na tono. Kanina ka pa ha? Ani ako rito habang masama ang tingin. Pansin kong nagsalubong ang makakapal nitong kilay. Dahil sa inis ko ay tinanggal ko ang sapatos ko at ibinato iyon sa kanya. Tigilan mo na ako. Nakakabuisit ka na ha? Ayoko na nga eh. Sapul ang binata sa noo. Ano ba, Mandy? What are you doing? Sigaw ni Romano. Nakita ko pang biglang pumasok si Manong sa kusina at gulat na gulat ito habang nakatingin kay Rano na hawak ang noo nito. Nagpabalik-balik ang tingin nito sa sapatos ko na nasa sahig at sa noo ng aming amo. Dahil sa ekspresyon na mukha ni Manang Celia, ay hindi ko alam kung lalapitan nito si Romano o mananatili ito sa pwesto niya. Mandy, ano bang ginawa mo? Tanong sa akin ni Manang. Ako naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa kahihiyan. Kinakabahan akong tumingin muli kay Romano. Teka, sir, ayos lang po kayo? Tanong ni Manang sa binata. Kinuha ng matanda ang tissue sa malapit at iniabot iyon sa aming amo. Natutup ko na lang ang bibig ko nang mapagtanto na ang totoong Romano ang nasa harapan ko, na ang boss namin ang binato ko ng sapatos at tinamaan ito sa noo. Masama ang tingin na ibinibigay niya sa akin. Nang makita kong dumudugo ang noo nito, ay naituro ko pa yon. Dugo! Sir! Hala! Kabado akong hinihintay ang sasabihin ni Romano. Masama pa rin kasi ang tingin niya sa akin. Nang tumingin ako kay Manang para humingi ng tulong, ay lumapit ito at hinawakan ako sa kamay. Sir, ano? Masakit ba? Hindi ito sumagot at tumilikod lang sa akin. Ngunit hindi pa ito nakakalayo at nakakaakyat sa hagdan nang marinig ko ang malakas na sigaw nito. In my room, Mandy! Napasinghap na lang ako sabay tingin kay Manang. Hinawakan ko ito sa balikat habang puno ng emosyon ng aking mga mata. Diyos ko, yung tibok ng puso ko, napakabilis. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin ni Romano. Pero sigurado ako, katapusan ko na. Mapapalaya sa ata ako sa mansyon na to. Manang, sa tingin ko,
Ito na ang huling araw ko dito sa mansyon. Kailangan na natin magpaalam sa isa't isa. Feel na feel ko ang mga salita ko dahil sa kaba na nararamdaman ko. Sigurado, hindi ito palalagpasin ni Romano dahil sa ginawa ko sa kanya. Binato ba naman ito ng sapatos ng katulong niya? At dumugo pa ang noo. Hindi nak, huwag mong sabihin yan. Pakiusapan mo na lang si Sir. Maalay mo ipagbigyan ka. Wala pa ulit katulong na nag-a-apply sa kanya kaya hindi ka maaaring basta na lang umalis ngayon. Si Sir rin ang mahihirapan oh. Ayos, kakampi ko si Manang. Pero bakit mo kasi yun ginawa? Ano bang pumasok sa isip mo? Si Sir yun eh. Hindi naman magnanakaw. Saka, hindi basta-basta makakapasok ang magnanakaw dito sa bahay sa dami ng guards sa labas. Ani pa nito. Nakakahiya naman kasi kung sasabihin ko kay Manang na nagkaroon ako ng wet dream kasama ang aming amo at nai-imagine ko na nasa paligid lang si Romano at inaakit ako. Baka hindi na ako kampihan ni Manang kapag nalaman niya yon. Iisipin nito na may gusto ako kay Romano at pinapantasyahan ng aming amo. Nagdilim lang po ang paningin ko. Saka nadala po ata ako na binabasa kong nobela. Buwisit po kasi yung amo, masungit. Nabigla po ako sa pagdating ni Sir. Nako, ganun ba? Sige Mandy, pag nagdesisyon si Sir na paalisin ka, ay kakausapin ko siya. Baka makumbinsi ko siya na mapanatili ka at mabigyan ng ikalawang pagkakataon. Ang totoo kasi niyan ay, ikaw lang ang naging matinong katulong ng bahay na ito simula nang lumipat dito si Sir. Mabilis kang kumuha ng mga itinuturo ko tungkol dito sa bahay. Maayos kang maglinis, maglaba, tapos magaling rin magluto. Hindi ko nga inaasahan ang palaging pagkain dito ni Sir. Madalas kasi ay sa labas siya kumakain, lalo paghapunan. I feel special when I heard what Manang said. Kung ganoon nga, siguro lang, baka bigyan ako ng ikalawang pagkakataon ni Romano. Pero bago niya ako bigyan, baka katakot-takot na sermon ang gawin nito. Mukha pa namang nangangain ng tao si Sir paggalit. Nakakatakot po Manang. Ano ka ba Mandy? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi naman nananakit si Sir Romano kapag may pasaway siyang katulong. Kakausapin ka lang nun sa ginawa mo. Hindi naman po yun ang gusto kong sabihin. Hay, sige po Manang. Pag hindi ko naayos, ikaw na ang... Mandy, pupunta ka ba sa kwarto ko o dediretso ka sa silid mo para mag-impake ng mga gamit mo? Napatingala ako nang marinig ang boses ni Romano. Peste, nasan yun? Sa buong bahay dinig iyon ang boses nito. Nang tumingin ako sa matanda, ay nakita ko siyang may itinuro. Saka ko lang napansin ang mga speaker na nasa taas. Buisit, mas lalong nadagdagan ng kaba ko dahil sa tono ng boses ni Romano. Lalo sa sinabi nito, Lord, ngayon na ba ako mapapaalis? Wala pa akong kalahating buwan dito sa bahay eh. Akyat na nak, sige na. Nakasimangot habang nangahaba ang uso ko na tumalikod sa matanda. Nilingon ko pa ito at nagpaawa pa. Pero nag-hand gesture ito na bilisan ko ang pag-akyat dahil galit na ang amo namin. Kaya't hindi na ako naglakad. Tumakbo na ako papunta sa silid ni Romano. Kung mapapaalis man ako katulad ng naisip ko, ay gagawa na lang ako ng dahilan. Isa pa, nasa akin si Manang. Mukhang may power itong kausapin at mabago ang isipan ni Romano. Nabanggit rin ng matanda na hindi maaaring mawalan ng katulong ang bahay na to dahil wala pang nag-a-apply. Lalo at sa lahat pala na naging katulong, ako lang ang naging matino. Matino? Gusto ko tuloy batukan ang sarili ko. Matino ba yung sumasagot sa amo? Tapos ngayon, binato ng sapatos at tinamaan sa noo? Walang hiya ka talaga Amanda. Ito ang madalas na sabihin sa akin ng dad noon at ng mga kapatid ko. Iyong ugali ko na may pagkamapanakit. Noon kasi pag naiinis ako at nabubuwisit, ay binabalibag ko ang mga kuya ko ng kung ano-anong madampot ko. Dahil nga iisa akong babae, madalas ako ang binibuwisit nila. Hindi ko alam kung ilang beses na ako napabuntong hininga hanggang sa marating ko ang harapan ng silid ni Romano. Umangat ang kamay ko at kakatok na sana, ngunit huminga muna ako ng malalim. I am ready to face the monster. Kumatok ako ng 3 beses. Sir? Pasok. Pinihit ko ang doorknob at nakayuko akong pumasok habang hindi inaangat ang aking tingin. Siyempre, kinakabahan ako. Saka wala akong lakas ng loob na tumingin sa kanya dahil nahihiya rin ako sa ginawa ko. Peste kasing imahinasyon yan. Tumingin ka sa akin, Mandy. Sabihin mong dahilan kung bakit mo ako binato ng sapatos mo.
Dahan-dahan na iniangat ko ang aking muka. Nang makita ko siya ay may bakas pa ng dugo sa noo nito. Nasaktan ko siya. Mali yung ginawa ko. At kaya ito nagagalit ngayon ay dahil sa maling asal ko. Pasensya na, sir. Sabi ko at muling yumuko. Sorry, sir. I don't feel sincerity in your words. Humingi ka ng tawad sa akin pero hindi mo ako tinitingnan. Tanong nito. I feel bad. I do. Totoo yon. Itong nararamdaman ko ngayon ay hindi na lang basta takot sa binata na masisante ako. I hurt him. And I must be held accountable because of my action. Kung tatanggalin niya ako, siguro hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Baka sa susunod, dahil sa emosyon ko ay masaktan ko na naman to. Umangat ang tingin ko sa kanya at tinanggal ko ang aking salamin bago pinalis ang mga luha sa aking magkabilang pisngi. Why am I crying in front of him? Ako na nga ang nanakit. Ako pang may ganang umiyak. Patawad, sir. Nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi ko naman yun intensyon talaga. Akala ko kasi talaga imahinasyon lang yun. Hindi ko inaasahan na totoo na pala. Nakatingin lang ako sa binata at hinihintay na magalit siya at tanggalin ako. Ngunit hindi ito nagsalita at hinilot lang ang kanyang sentido. Kuhanin mo ang first aid kit sa drawer na malapit sa iyo, Mandy. Pagkatapos lumapit ka sa akin at gamutin mo tong ginawa mo. My lips parted when I heard what he said. Nagulat ako at hindi ko inaasahan ang sinabi ni Romano. Wala na? Yun na yun? Hindi niya ako tatanggalin? Mandy, narinig mo bang sinabi ko? Kaagad akong tumalima katulad ng sinabi nito ay kinuha ko ang first aid kit sa drawer na nasa gilid ko. Pero hindi ako kaagad lumapit sa kanya. Mandy, ano ka ba? Nakita ko ang seryosong mukha nito kaya dahan-dahan na akong lumapit. Nang nasa tapat na niya ako, ay umusog ito sa mahabang sofa. Nakahalukip-kip ito habang nakatingin sa akin na nakatayo pa rin sa harap nito. Hindi malilinis to kung tatayo ka lang dyan habang hawak ang first aid kit. Ani pa nito at itinuro ang sugat niya. I feel bad for what I did and I didn't expect this man's final words. Akala ko talaga masisisanti na ako. Iyon ang dapat nitong gawin dahil sa ginawa ko. Pero eto siya at iniutos lang na gamutin ko ang sugat nito na kagagawan ko rin. Naupo na lang ako sa tabi ni Romano katulad ng nais nito. Ibinaba ko ang first aid kit sa table at binuksan iyon. Kumuha ako ng betadine, gauze pad, bulak at alcohol. Nang tumingin ako kay Romano, ay lumapit siya sa akin. Dahil matangkad siya ay kinailangan niya pang yumuko ng kaunti para maabot ko ang noo niya. This is unexpected. Sir? Sabi ko at mahinang idinampi sa noo nito ang betadine. Nakapikit ang mga mata nito habang ginagawa ko yon at kitang-kita ko ang haba ng eyelashes nito. Hindi mo ba ako sisisantihin? Dapat ako mapalayas dahil sa ginawa ko. Nakatingin lang ako sa mga mata niya nang bigla itong dumilat. Kailangan ko ng katulong, Mandy. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil hindi ko kaya ang tingin na ibinibigay ng mga mata nito, kaya't napaiwas ako. Ibinaba ko ang bulak na may betadine at sunod kong kinuha ang alcohol. Pero kahit na sir, hindi tama ang ginawa ko. Boss kita, tapos ito at nasaktan kita. Kahit sinong amo ay magagalit at palalayasin ako kung ganito ang ginawa ko. Nang idadampi ko na ang bulak sa kanyang noo, ay nagsalita ito. Iba ako magdesisyon sa kanila, Mandy. Kaya't wag mong ikumpara ang pamamalakad ko dito sa pamamalakad ng iba. Bago pa ako makasagot, ay sinundan pa niya iyon. Para akong nabingi sa huli nitong sinabi. Kailangan kita sa bahay ko. Nang matapos kong lagyan ng gauze pad ang noo nito, ay ibinalik ko na ang mga ginamit ko sa loob ng first aid kit. Sa gilid ng mga mata ko ay makikita ko si Romano na. Diretso lang ang tingin habang nakahalukip-kip. Nakonsensya ako bigla sa ginawa ko. Tiyak na kung may fans club itong si Romano, ay gegerahin ako ng mga yon. Nasugatan ko ba naman ang gwapong mukha niya? Muli kong nilingon si Romano dahil nais kong itanong muli sa kanya ang tungkol sa pananatili ko dito kung sigurado na ito. Ang kaso lang ay nahihiya ako. Kung may sasabihin ka, Mandy, ay sabihin mo na. Hindi yung titingin-tingin ka dyan. Hindi ako nakakabasa ng isipan, Mandy. Kasi nagtataka lang ako, sir. Dapat talaga pansisante na yung ginawa ko. Saan ka ba naman kasi nakakita ng katulong na palasagot sa amo, nananakit pa?
Saka sa ugali ni Romano na napansin ko noong una, istrikto, nasungit at seryoso itong tao. Sa ugali nito ay tingin kong hindi nito pinapalagpas ang ganitong pangyayari sa bahay nito. Pero nagkamali ako. I told you already, Mandy. Kailangan ko ng katulong. Pero sige, sa oras na makahanap ako ng papalit sa'yo, ay mag-impake ka agad at umuwi sa kung saan ka man lugar nang galing. Nang marinig ko ang sinabi niya ay napatayo ako at hindi makapaniwalang napatingin rito. Sinusubukan ko lang naman ito pero biglang ganon. Ay, hindi. Walang bawian, sir. Urong-sulong ka naman. Touch move na yun, no? Wala nang palitan ng desisyon. Sinabi mo na sa akin na hindi nga ako masisisanti eh. Tapos kapag nakahanap ka ng bagong katulong, pag-iimpakihin mo ako? Napailing na lang ang binata at napahawak sa kanyang sentido. Sir, okay ka lang? Masakit bang noo mo? Punta ka na kaya sa doktor. Baka dahil yan sa pagbato ko ng sapatos sa'yo. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba siya o mananatili ako dito sa pwesto ko dahil nakita kong nagsalubong na naman ang makakapal nitong kilay. Sumasakit ang ulo ko dahil sa iyo, Mandy, at hindi dahil sa sapatos mo. Napakakulit mo. Ikaw tong tanong ng tanong sa akin kung sigurado ng desisyon ko. Kanina ko pa sinabi na hindi nga, pero parang mas gusto mo na sisantihin kita dahil sa ginawa mo. Mabilis ko nang kinuha ko ang first aid kit at ngumiti sa kanya. Baka nga magbago pang isip. Kailangan ko nang lumabas dito sa silid niya. Hindi, ano ka ba, sir? Naninigurado lang ang tao. Sigurista lang, baka nga magbago ang isip mo eh. Sambit ko sa malambing na tono. Bumaba ka na, Mandy. Sabihin mo kay Manang Celia na may darating kong bisita ngayong alas 12. Dito magla-lunch. OMG, jowa kaya nito? Sino, sir? Tanong ko. Nang tingnan niya lang ako ay ngumiti ako sa kanya at alanganin na tumawa. Tumangutang ako at ibinalik sa drawer ang first aid kit at naglakad papunta sa pinto. Kapag ganito ang mga tingin ni Romano, ay nauubos na ang pasensya nito. Pero bago ako tuluyang lumabas, ay nilingon ko muli ang binata. Anong iluluto ko, sir? Kahit ano, Mandy, hindi mapili ang bisita ko. Lumabas na lang ako nang marinig ko ang sagot niya. Sino kaya ang bisita ng binata? Babae kaya? Nako, kung babae ay makakakuha na ako ng ebidensya. Napatigil ako sa pagbaba ng hagdan at napahawak sa tapat ng puso ko. Paano kung babae nga? Pero iyon nga ang dahilan mo kaya ka nasa bahay ni Amanda. Para makakita ng ebidensya na hindi ito nararapat na makasal sa'yo. Kaya kung babae man ang darating na bisita ni Romano o kasintahan pa nito, ay pabor yun sa akin. Pero iba ang nararamdaman ko ngayon. Mandy? Napalingon ako sa tumawag sa akin at nakita ko si Manang na nakasilip sa akin sa ibaba. May pag-aalala sa mukha nito habang nakatingala sa akin. Dali-dali akong bumaba habang may ngiti sa mga labi ko. Nang nasa harapan na ako ni Manang ay, kinuha ko ang mga kamay nito at nagtatalon ako. Ligtas ako, Manang! Hindi ako kinain ni Sir hindi ako masisisante. Pinagamot lang niya yung sugat niya sa akin. Nagulat nga ako. Akala ko katapusan ko na. Napatalon na rin si Manang sa sinabi ko. Talaga ba, anak? Maraming salamat naman. Ibig sabihin ay mananatili ka pa sa bahay na to at makakasama ko. Maraming salamat po, Manang Celia. Ang bait niyo po talaga sa akin. Pangako, hindi na po ako magiging pasaway para hindi mapaalis sa bahay na to. Mabait naman kasi talaga si Romano, nak. Masungit lang at istrikto. Pero mabait ang batang yon. Nginitian ko siya at dahan-dahan na napayuko. Hindi ako makasagot. Nakikita ko naman ang kabaitan na sinasabi ni Manang para kay Romano. Ilang beses ko na ring nakita pero siguro dahil iba ang dahilan kung bakit nandito ako ay hindi pa nakakarating ang kabaitan na iyon sa puso at isip ko. Pero nais ko pa rin na makita ang masamang ugali ni Romano. At yun ang dahilan na makakapagpatigil sa kasal na gusto ni Daddy. Kaso lang, hindi tama ang ganoong pag-uugali. Sa kagustuhan kong makakita na masamang ginagawa ni Romano, ay naisasantabi ko ang kabutihan ng kalooban nito. Hay, naguguluhan na ako. Ibinalik ko na lang ang tingin sa matanda at hinila ito sa kusina. Ay, Manang, sinabi pala ni Sir na may bisita daw siya at darating ng alas 12. Kailangan kong bumawi, akong pinagluluto niya. Sige, Iha, at hahayaan kita sa pagluluto. Panonoorin na lang kita. 3 putahe ng ulam ang iluluto ko. Mandy, may nag-deliver kanina ng seafood. Padala ng isang board member kay Sir Romano.
Yun kayang iluto mo. Fresh yon. Nakita ko nga ang sinabi ni Manang na seafood. May hipon, alimango, pusit at may tahong. Hindi naman siguro allergic si Sir dito. Sige po, Manang. Inilabas ko ang mga iyon at nilinisan. Nang sabihin ni Manang na tutulungan niya ako, ay hindi ko iyon tinanggap. Sabi ko ay maupo na lang ito at panoorin ako. Para na rin makabawi ako sa ginawa ko kay Romano, ay pagbubutihin ko ang pagluluto ko upang hindi naman ito mapahiya sa bisita nito. Kumuha na rin ako ng manok sa ref at magluluto ako ng spicy chicken barbecue. At ang panghuli kong iluluto ay ang sisig. Tumingin ako sa oras. Mukhang aabot naman ako dahil hindi lang naman isa ang lutuan. Pagsasabay-sabayin ko na lang. Ang galing mo talaga magluto, Mandy. Saan mo natutunan yan? Tanong ni Manang Celia. Nilingon ko sandali ang matanda at ibinalik rin ang mga mata ko sa pagagayat. Ang totoo ay, naimpluwensyahan ako ng mami ko sa pagluluto ko. 4 na lalaki ang kasama namin noon sa bahay. Ang dad at 3 kong barakong mga kapatid. Talagang malalakas kumain. Kaya't nagpresenta ako noon sa mami na turuan niya ako magluto para matulungan siya. Naku, nasanay na rin kakapanood ng mga videos, Manang. Saka hilig ko rin talagang magluto. Kung papalarin nga na makapag-aral, ay nais kong kumuha ng kursong culinary arts. Yun na lang ang sinabi ko sa matanda. Culinary arts, ha? Maybe when I come back I should consider taking that course. Pero maaaring magbago ang takbo ng buhay ko kapag napatunayan kong walang dahilan para mahinto ang kasal na nais ni Daddy. Lalo at mag-iisang linggo na ako dito sa bahay ni Romano. Wala pa akong naririnig o nakikita na babae ng binata. Manang, can you clean my room? Nilingon ko ang bagong dating na si Romano. Bakit niya kaya ipinapalinis ang kwarto niya? Mukha namang malinis nung nagaling ako kanina. Hindi kaya pupunta doon yung sinasabi nitong bisita? Bakit sa kwarto nito? Sige po, sir. Sagot ni Manang. Tumingin ito sa akin at ngumiti bago umalis sa kusina. Ako naman ay nagpakaabala sa pagluluto. Hinugasan ko ang karne ng mabuti habang patingin-tingin sa nakasalang na mainit na tubig. What are you cooking? Ay, jumbo hotdog. Kaagad kong nabitawan sa sink ang karning baboy nang marinig ko ang baritonong boses ni Romano. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa gulat. Akala ko ba ay sumunod na ito kay Manang sa taas. Nilingon ko ito at nakita ko siyang nakahalukik-kip at nakasandal sa island counter habang nakatingin sa akin. Sir, nariyan po pala kayo. Anong iniluluto mo, Mandy? Tanong nito ulit. Nang mahugasan ko na ang baboy ay inilagay ko iyon sa kumukulong tubig bago ko nilingon si Romano. Sisig, sir. Seafood at saka spicy chicken barbecue. Tumangutang-ulang ito. Take your time, Mandy. 1 PM na pupuntang bisita ko. Umayos ito ng tayo at mukhang aalis na ng kusina. Nang maalala ko ang seafood, ay tinanong ko kung allergic ito doon. Sir, hindi ka naman allergic sa seafood, no? Hindi, Mandy. That's one of my favorite foods. Favorite? Napangiti ako ng konti. Konti lang, ah. Mabilis akong napatingin sa tahong. Sinamahan ko, sir, ng tahong. Kumakain ka ba ng tahong? Tanong ko pa rito habang nakangiti. Hinihintay ko ang sagot nito. Kaso nawala ang ngiti ko nang ngumisi ito sa akin. Kumakain ako ng tahong, Mandy. Nang tumalikod si Romano at umalis, ay napaharap ako sa sink at napasinghap. What was that? Sigurado ako, ibang ibig sabihin ni Romano doon dahil sangisin ito. Amanda, maghunos dili ka. Wala yon. Sinagot lang ni Romano ang tanong mo. Bulong ko sa sarili ko. But why did he smirk? Tinapik-tapik ko ang magkabilang pisngi ko at inaalis ang mukha ni Romano sa isip ko nang sagutin nito ang tanong ko. Kaso napatigil rin ako nang bigla ay may pumasok sa isip ko. Romano, in between my thighs, smirking while his eyes were filled with desires. You're good, Mandy. Ay, peste talagang isip to, Amanda. Sigaw ko na lang sa aking sarili.